Sige po, tayo po'y manalangin. Lord, we are so thankful for your goodness, for your grace. Salamat, Panginoon, na sa araw pong ito ay muli niyo kaming gagabayan, magpapalain, at higit sa lahat, pupusin ang aming buhay ng iyong Espiritu, Panginoon. Maraming po salamat, Lord. Lord, thank you. Every way, be glorified in our lives. Latas kami, Panginoon, na hilin niyo mo ang aming kaisipan. Pinuspos niyo ang aming puso ng mga eternal na bagay, mga malangit na bagay, at kami, Panginoon, ay hahayo at magliliwanag sa madilim na mundo ito upang, Lord, makita ng maraming tao, Panginoon, na mayroong Diyos na magpapala, magagabay at magliligtas, Panginoon. Salamat po aming Ama, be the preacher of Spirit, in Jesus' name. Amen. Amen. Hello. Ayan. Hello. Na-echo. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah. No? So, pasimula po ng bagong taon ng 2026. So, nais ko pong ibahagi ng mensahe ay pinamagatan ko pong living your best life that God intended us to be or to live in Jesus Christ. So, ito po ay hinango ko po o pinuha ko po ang mensahe ito sa Old Testament. So, basahin po natin ang ating text. 1 Chronicles chapter 4 verse 9 to 10. Jabez was more honorable than his brothers, and his mother named him Jabez, saying, because I bore him with pain. Now Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that you would bless me indeed, and enlarge my border, and that your hand be with me, and that you would keep me from harm, that it may not pain me. And God granted him what he requested. So, kung titingnan po natin ang ating text ngayon, kung babasahin po natin ang kabuuan ng scriptures, no? O yung mga bago, yung before ng chapter ng 4, 2, 3, 1, gano'n, makita po natin ang pangalan Jabez, no? At ito po ay nakatala sa mahigit na 500 mga pangalan. No? Kung babasahin, puro pangalan lang po yun. No? So, dun sa before chapter 4, no? yung mga verses doon, puro pangalan lang po nakasulat doon. Si Marco, anak ni ganito, parang mga ganun ba, genealogy. No? Binabanggit kayo yung mga pangalan. No? Pero dito sa mahigit na 500 mga pangalan na nakatala o nakalista, no? May isang pangalan po na bigla nang lumitaw, no? Isang pangalan na kusang nagbigay inspiration po sa author po ng First Chronicles, no? At siya po ay nag-post. Nag-post po siya kasi parang roll call ba? Roll call niya lang yung mga pangalan na yun, no? So, ano nangyari po? Nag-post po siya doon sa nakita niyang pangalan. No? At doon, naglagay po siya ng introductory praise, no? Doon sa nakita niyang pangalan na yun, patungkol doon sa lalaki na yun, no? At doon, binanggit niya, no, na ang lahat ng kanyang mga kapatid, no? At pagkatapos, sabi niya, doon sa lalaki na nakita na yun, sinabi niya doon, narito ang isang lalaking mas marangal kaysa sa lahat. No? So, doon sa binasa natin, nakalagay doon, Jabez was more honorable than his brothers. So, kaya, ang tanong po natin ngayon, bakit mas marangal po si Jabez kaysa sa lahat ng kanyang mga kapatid, mag-anak, o mga tao na kapaligid sa kanya, no? So, yan. Jabez was more honorable than his brothers. Amen, no? Ano ang dahilan kung bakit namumukod tangi po siya, no? Na lalaki na binanggit ng author na to, na siya ay mas honorable, no? O mas marangal kaysa sa kanyang mga kamag-anak o mga tao na kapaligid sa kanya. So, bakit? Mas matalino ba si Jabez kaysa sa kanila? No? Mas mayaman ba siya sa iba? Mas may talento ba siya sa iba? So, dito po sa buhay ni Jabez ay tinuturuan po tayo ng Panginoon, no? Na to live the best life that God intended us to live in Jesus Christ. Amen, no? So,
Pakita po natin dito sa story ni Jabez, dito sa maikling story po ni Jabez na ito, itong verse na to, makita po natin, Jabez lived the best life in his time. Amen? Na kung saan ipinahayag ng Bible na siya ay mas marangal kaysa sa lahat ng kanyang mga kapatid at mga taong nasa paligid niya. No? So, ito po sinasabi sa atin ng Panginoon. No? Kung paano mas marangal si Jabez kaysa sa karamihan sa paligid niya, sinasabi sa atin ng Panginoon na makakamit din natin ang tunay na kadakilaan, tunay na karangalan sa paningin ng Diyos. Amen? No? No? Dahil sinabi po ng Panginoon, sila na nagpaparangal sa akin ay paparangalan ko. Hallelujah! No? So may tatlong mahalagang bagay po na nais kong ibahagi po sa atin ay pinahayag po ng Bible. No? So unang-una, para maranasan po natin yung best life, no? Na nais ng Diyos na mabuhay tayo doon, unang-una is renouncing the negative label of the past. Yan, o renounce the negative label of the past. O i-reject po natin. Tanggihan po natin yung mga negative na itinatak sa'yo. Amen, no? Na ipinangalan sa'yo. No? So pag sinabi po kasi Jabez, ang name ng Jabez, literally means pain or sorrow. Yan po yung pinangalan po sa kanya ng nanay niya. So, ibig sabihin, si Jabez po ay nabubuhay ng level po sa kanya ay magiging kabigatan or pabigat sa iba o sa mga tao. Amen? Dalawasan natin, di ba? His mother naming Jabez, no? Dahil sorrow po ang naidulot sa kanya nung pinanganak siya. So, ibig sabihin, mahirap ang kalagayan po ni Jabez sa time na yun. So, hindi maganda ang tingin sa kanya ng mga tao na nakapaligid po sa kanya. Kaya kung sabihin natin, literally natin, ang pangalan mo ay malas. Sa tingin mo, may lalaki pa kasi. Di ba? O, ang pangalan mo ay pait. O, kabiguan. Di ba? Kalungkutan. Ganun ang pangalan. Parang ganun po ang kung literally po nga kasi yung po ibig sabihin yan No? So, mababa po ang naging tingin po sa kanya ng mga tao. Dahil doon sa nilabel po sa kanya ng kanyang magulang o kanyang nanay. Maaaring nung bata po siya, nabubuli po siya. O lagi nag-iisa siya. Dahil, huwag kang lalapit dyan, bakit umalas siya? Diba? Meron ka sa akin. No? So hanggang saan siya po ay naging adult na. So, ano kaya ang feeling pag ganyan ang tingin sa'yo at paniwala sa'yo ng mga taong nakapaligid sa'yo, kasama na po dyan yung pamilya niya. Amen? Ano ang feeling? No? Pag ganun po, yung pagtingin sa'yo ng mga tao. No? Na ang level sa'yo, pabigat, magbibigay ng kamalasan, kapaitan, kabihatian, isang malas na tao. Alam niyo po kasi sa Old Testament times, no? Yung kung ano ang pangalan mo, no, yun ang nagpapakita ng katangian at buhay mo. Tama po ba? Yan po sa Old Testament, no? Hindi ka sa Pilipinas, ano ba yung papangalan natin? Napasulat na doon sa kalendaryo. Domingo, kasi Sunday ngayon. Kaya pangalan mo naging Domingo. Di ba pinapangalan Domingo? Sunday po yun Di po ba? No? O si Pastor Sara, si Pastor Gani daw Ba't ba Gonzalo yung pangalan mo? Hindi nang pinapatay. Wala daw naisip ang pangalan yung nanay, tatay niya. Napatingin daw sa taas. No? Nakasulat daw Gonzalo Hardwick. Ano ba nanay? Gonzalo. Kaya pinaitin niya, huwag mo na tawagin Gonzalo. Gani na lang. No? Pero sa Old Testament po kakaiba. No? Kung ano po yung nakikita niya sa'yo at kung ano yung ipinapahayag ng magulang mo sa'yo, sa iyong future. O yung nakikita niya katangian niya sa'yo. Yun ang nagiging pangalan ng isang tao sa Old Testament. Amen? Kaya mahalaga po ang pangalan ibinibigay sa bata, hindi basta-basta pangalan lang. So makita po natin, nasa mahirap po na buhay o kondisyon si Jabez doon sa kalagayan niyang po yun. Amen? No? Pero si Jabez po ay nagising po sa isang katotohanan o sa katotohanan. Ano po ang ginawa niya?
hindi po siya pumayag na ganyan ang magiging buhay niya. At ganyan ang magiging kinabukasan niya. Na negatibo ang kanyang buhay at negatibo ang kanyang magiging kinabukasan. Kaya naman, nireject po ni Jabez ang ganyang negative na label po sa kanya. Amen! No? So, hindi niya tinanggap ang negative na label sa kanya. Jabez renounced the negative label. O yung negatibong ikinatak sa kanya, no? Ng kanyang magulang o ng kanyang kahapon. Amen, no? Naniwala po siya na hindi yan ang buhay ng nais ng Diyos sa akin. Amen. Naniwala siya doon, no? Naniwala siya sa kabutihan at kabaitan ng Diyos. Naniwala siya, no, na ang Diyos po ay may magandang plano sa kanya. Hindi itong negatibong ito ang plano ng Diyos sa akin. Amen, no? Si Jabez po ay Israelites. Pag sinamang Israelites, ibig sabihin po niyan, chosen people of God. Amen. So, ibig sabihin po ng chosen people of God, ay siya po ay highly favored. Pinagpala. Amen, no? Amen. Kaya nga pinanindigan niya ang kanyang tunay na identity sa Panginoon. Bilang chosen people of God. Hallelujah! No? Kasi pag sinabi pong chosen people of God, kaya ganoon na lang po ang pagmamatigas niya na hindi ito ang buhay ko, hindi ato ko, no? Kasi pag sinabing chosen people of God, ulitin ko, highly favored, blessed, ang Diyos po ay sumasa akin. Sumasa iyo. Yung po ang chosen people of God. Amen? No? Kaya sabi po ni David, no, sa Psalms 103 verse 4 to 5, He redeems me from death and crowns me with love and tender mercy. He fills my life with good things. My youth is renewed like the eagles. Yan po ang plano ng Diyos po sa atin. Yan po ang naisin po ng Diyos po sa mga taong pinili niya at naging tao ng Diyos. Amen. So Jabez reject the negative label and accept his true identity. Amen. So ano po sinasabi ni God po sa atin ngayon? Tayo po mga mananampalataya sa Panginoong Hesus ay chosen people of God. Amen? Sabihin sa inyo katabi, pinili ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. Amen. Di po ba? No? So pag sinabing chosen, ulitin ko, highly favored, blessed, God is with us. Amen? Kaya naman itong mensahe po nito sa atin, ito po ang mensahe po ng Diyos po sa atin. Huwag po natin tanggapin ang mga negatibong label o itinatak po sa atin, no, na naranasan po natin nitong nakaraan o itong taon ng 2025. Hallelujah! No? So, mga nitong nakaraang 2025, nandiyan yung nilabel ka ng mundo na pasaway. Sabihin sa inyo katabi, hindi ako pasaway. Amen. Di po ba? No? Nilabel ka ng sitwasyon na ikaw ay failures. Failure ka. Di ba? No? Bigo ka. No? Nilabel ka ng pangyayari sa buhay na discouraged, disappointed, bitter. Amen. Sabihin sa inyo katabi, hindi ako bitter. Hindi ako bitter. Better lang, hindi bitter. Amen. No? So nilabel ka ng taong ito na ikaw ay may sakit. No? So ito sinasabi ng Panginoon sa atin. Hindi yan ang label ng Diyos sa iyo. Amen. Hindi yan ang tatak ng Diyos sa iyo. Amen. I-renounce po natin ang lahat ng mga negatibong itinatak ng sitwasyon sa ating buhay, ng karanasan natin itong 2025 at i-reject natin ang mga labels nito at ipahayag po natin ang pangako ng Diyos po sa atin. Amen. No? Kung may sakit ka, gagaling ako. Hallelujah. Amen, no? Kung discouraged ka, palalakasin ako ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Pagpapalain ka ng Panginoon. No? Dahil ikaw ay pinagpala sa lahat ng spiritual na pagpapala. So, ano po sinasabi sa atin ng Panginoon? Tumayo po tayo sa ating tunay na identity sa Panginoong Hesus. Amen. Huwag natin tanggapin yung nililabel, no? O itinatatak. Kasi ang mundo mahilig yung
minamarkahan ka, no? Sa kapansanan mo, huwag sana kung maganda, minsan, negative, di ba? Huwag natin tanggapin yun, no? Ang tunay nating identity, you are more than a conqueror. Amen? You can do all things through Christ that strengthens you. You are the beloved child of God. You are an obedient child of God. Kaya naman sa oras po na ito, sa paggalap po natin sa taon 2026, ay identify po natin yung mga negative labels na yan. No? Ano ba yung mga negative labels na yan? No? Na negatibong yan na tinatatak po sa atin ng diablo ng mundong ito, ng ating mga nakaraan. No? At i-reject po natin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hallelujah! No? Nakusap, bumabalik-balik tayo doon. Nangihina tayo doon. No? So, ito po ang hamon ko po sa bawat isa, sa church po natin. Simulan po natin ang taong ito na iwaksi ang mga nakaraan natin. Yung mga failures natin, yung mga discouragement natin, yung mga disappointments natin, yung mga kahinaan natin, o yung mga negative labels na ito na naitatak sa atin itong 2025. Amen. At i-affirm po natin, no, ang ating new identity sa Panginoong Jesus. Huwag po tayo pumayag na nililabel po tayo sa ating mga nakaraan. Because you are a new creation. Hallelujah! Amen. Napakaganda pong simula sa taon na yun. Amen, no? So yun po yung number 1, renounce. Huwag natin tanggapin. Reject those negative labels. Dahil hindi yan tunay mong identity sa Panginoong Jesus. Amen? Pangalawa po, no? Mabilis na po ito. Best prayer request for 2026. DSE. Sabihin po natin. Best. Sino gusto ng best? You want the best? Amen. So binigyan po tayo ng best prayer request ng 2026. No? So dito po sa prayer ni Jabez, marami po tayong matututunan. At kung titingnan po natin ng maigi, bakit ipinasulat po ni God ang prayer po na ito ni Jabez? Ibig sabihin, may nais po ang Diyos na dapat nating malaman at matutunan patungkol po sa prayer po na ito ni Jabez, no? Para sa taong ito na ating haharapin. Amen? So ito po yung best prayer request, no? Sa taong 2026. Para maisapabuhay po natin ang the best na buhay na ninanais ng Diyos na ating isabuhay sa taong 2026. Amen. Oh, remember the word best. Amen. B. Ano yung B? Bless me indeed. Hallelujah! No? No? Kung magpe-pray po tayo, no? Lakihan na po natin ang prayer. Lord, pagpalain mo akong tunay. Amen. Amen, no? No? So, yan ang prayer po ni Jabez eh. So, una, ni-reject niya yung negatibong label na yon, yung pangalan niya na yon. Amen? Katulad si Jacob. Si Jacob po, anong pangalan ni Jacob? Ha? Ano? Swindler. Tuso. Jabez eh, di ba? No, hindi maganda eh. No? Pero, pinalitan ng Diyos ang pangalan niya. Ngayon, simula ngayon, tatawagin kang Israel. Hallelujah. Amen, no? So ngayon, iba na ang pangalan natin ngayon. Hindi na yung dati. No? Hindi na yung Gilbert na pasaway, Gilbert na malungkutin, di po ba? Iba na ang pangalan ko ngayon. Amen. So, pangalawa, ito ang prayer po natin. Reject and then let us pray to God. Amen. Pagpalain mo akong lubos-lubos, Panginoon. Amen. Pero, ito po kasi sa Old Testament prayer. Bless me indeed, no? So, hindi po masama yung pag-pray tayo na pagpalain tayo ng busan ng Panginoon. No? Pero sa Old Testament po, may pagkakaiba po ang prayer, no? Ng Old Testament and prayer ng New Testament. Amen? May pagkakaiba po sa principle ng Old Testament and New Testament. Tulad ng pagiging matuwid sa harapan ng Panginoon. Sa Old Testament, obedience to the law equals righteousness. Sumunod ka sa lahat ng utos, ang bunga nun ay magiging matuwid ka. Tama? Sa New Testament, faith in Jesus Christ equals righteousness. Amen, no? Sa Old Testament,
Testament message, the Savior is coming soon. Sa New Testament message, the Savior has come. So malaki po magkakaiba. Amen, di po ba? Pagdating po sa prayer, sa Old Testament, ang prayer po ay, pagpalain mo ang buhay ko. Tama? Maganda po. Walang problema yan. Pero may mas maganda pang inilagay ng Diyos sa atin, pagtuturo sa atin ng Diyos, no, ng panalangin. Amen. No? Sa New Testament po, ang prayer ko ay hindi pagpalain mo ang buhay ko, hindi lang po yun, kundi ito po ay prayer of affirmation in acknowledgement. Affirm. Acknowledge, no? No? Bakit? Dahil sa New Testament, no, kay Jesus, ang lahat ng believer o mananampalataya ay pinagpala na ng Diyos ng lahat ng pagpapala spiritual. Amen, no? No? Hallelujah. So ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? O, sa New Testament, Colossians chapter 2 verse 3. In Him lie hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Kay Jesus, no, nandun lahat daw ang kayamanan, no, at karunungan. Sabi, wala ka nang hahanapin pa, nasa iyo na lahat. Amen. Kay Jesus Christ. Amen, no? Colossians 2 verse 10. So you also are complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority. Sabihin sa inyong katabi, hindi ka kulang. Hindi ka kulang. Huwag niyong lugtuan, hindi kulang-kulang. Kulang. Hindi ka kulang. No? Kompleto ka na. Amen, no? Sapat ka na. Amen, di po ba? 1 Peter chapter 1 verse 3. By His divine power, God has given, binigay na, given us everything we need for living a godly life. We have received all of this by coming to know Him. Yun, pag-isasin tayo, yun, natanggap natin. The one who called us to Himself by means of His marvelous glory and excellence. Amen. So, alam niyo po, nung tinanggap po natin si Lord Jesus, no? Naging Panginoon po natin siya sa ating buhay. Ito pong masasabi ko, para po tayong tumama sa loto. Magkano ba ang loto ngayon? Hindi na nagsasimula si Pastor, laki ng ano ngayon. Gusto ko pa tumahin ng loto? Sa loto, di ba? Di ba? Napakalaki, no? Oku, di ba? Parang tumama sa loto. So, hindi nga lang maganda yung expression ko ngayon. Pero, ganun po ang ano no? Biglang hiyaman ka. Amen, no? Instant. Di po ba? Di po ba? So, ito pong description ng ating buhay sa Panginoon. Amen? So, ito po ang katotohanan, no? Na ibinigay po sa atin ng Diyos Ama, Panginoong Jesucristo. Ibinigay niya na sa atin ang lahat ng ating kakailanganin na higit pa sa ating kakailanganin. Hallelujah! Amen, no? Sabi nga doon sa aming inamit nung last Friday, no? Tapos po ng retreat, no? Napuspos yung mga iba pa, hindi pa umuwi. Kantahan pa, no? Kasi ganyan, no? Mayroon pong kanta doon na, siya ay sapat na at higit pa. Ha? Ano ba kanta yan? Siya ang ating pastor. Siya ang ating sapat na at higit pa. Sa English pa, he is more than enough. Amen. So, Jesus is enough. Amen. Jesus. Amen? Amen. You know, so, sa Ephesians chapter 1 verse 3, all praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly realms, because we are united with Christ. So, ano pong sabi? We have been given, we have blessed, no? With all spiritual blessing. Amen, no? In the heavenly places in Jesus Christ. So, ibig sabihin, pinapakita po sa atin ng Panginoon na nasa atin na ang lahat. Amen? No? So, para bang meron ito, kadalasan na nangyayari, hanap ng salamin, iba yung salamin ko. Yung salamin ko dito. Kaya siya, nakapon siya siya. Siya nakapon siya sa makeup ko niya. Napatingin siya, ay, nandito pa rin. Kita makita. No? Sabihin, maging aware tayo sa blessing na tinanggap natin. Nasa iyo No? Hindi mo makikita. Bakit? Nasa iyo di ba? No? Acknowledge, di po ba?
No, huwag mo hanapin sa iba. No? No, kilalanin mo, no, si Jesus, yung blessing. Acknowledge the blessings that you have in Jesus Christ. Hallelujah! Amen? Pero, kahit na sa atin na lahat yun, sinabi ng Bible, ito na ang katotohanan na nasa iyo na lahat, kailangan pa rin natin itong angkinin sa pamamagitan ng pananampalataya. Na ang lahat ng spiritual na pagpapalang ito ay nasa iyo na. Angkinin. Receive, di ba? Receive, di ba? Amen? So, kailangan pa natin angkinin sa pamamagitan ng pananampalataya ang lahat ng nais ng Diyos na maranasan po natin. Amen. Na nais ng Diyos na gawin natin, no? Sa pamamagitan po natin. Amen. So, ang prayer po natin ngayon ay hindi na, pwede pa rin, pero mas maganda po na hindi na bless my life, Lord. Amen. Dahil you are already blessed. Kaya hindi natin tinatantanan yung kantang, I am blessed eh. Every day of my life, I am blessed eh. It reminds us that you are blessed. Amen. Kasi paano makakapag sa minsan hinahabol natin ng pagpapala. No, hindi mo mararanasan ng pagpapala kasi no, hinahabol mo pagpapala kasi hinahabol ka ng pagpapala. Nagit nyo? No? Di ba sabi, surely goodness and mercy will follow me, shall follow me. Sumusunod. Amen. Kaya pag hinahabol mo, naghahabol lang pa yung makikita. Nalala yung aso, hinahabol niya yung buntot niya. Kaya ito siya naikot. No, parang ganun po ang nangyayari. Amen, no? So, ang prayer po natin yan ay prayer of affirmation. So, mas pinaganda po ni Lord. Mas powerful po na prayer, no? So, ano po ang prayer of affirmation? So, ito po, magbigay po na a prayer of affirmation is a declaration of the truths and spiritual blessings focusing on God's promises and to all the benefits of what Christ has done at the cross for us, rather than asking for things. Because you are already blessed. Kaya inahin yun, ba? Amen, no? So, focusing on our new identity, focusing on God's promises, focusing on God's attributes, focusing on the good things we have in Jesus Christ. So, example po ng affirmation prayer, baka hindi nyo alam. Lord, you are my helper. Amen? Affirmation, di ba? Lord, you are my helper. So, I will not be afraid. You will help me in my weaknesses. And the Holy Spirit living in me will empower me to fulfill your purpose for my life. Hallelujah! Di ba affirmation yun? No? O, ano pa? O, tinatawag ko na, salamat Panginoon, ako'y bibigyan mo ng bagong buhay. Amen? No? Isang buhay na pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya naman, magagawa ko lahat ng bagay. Panginoon, ikaw ang aking pastor at hindi ako magugulat. Di ba? Amen. Panginoon Isus, dahil ikaw ay sumasa akin, ako ay higit pa sa mapagtagumpay. Amen. Panginoon, ikaw ang aking buhay. Ikaw ang aking kaligtasan. Ikaw ang aking pag-asa. Faith building prayer. Kasi may prayer na imbis na mag-build ng faith nag-build ng kalungkutan. Tama? No? Condemnation sa sarili. Amen, no? Ano pa? Panginoon Isus, sa iyong mga latay, kami ay pinagaling mo na. Salamat, Panginoon, sa kagalingan ng aking karamdaman. At ano pwede ko ba? No? Panginoon, ikaw ay gumagawa sa amin at magbibigay ng kakayanan gawin ang iyong kalooban. Scriptures po yun. Alagay po sa Philippians 4:13, di ba? Salamat sa pag-iwas mo sa akin. Hinahayaan ko pong kumilos ka sa akin. Sabi ba? Affirmation. Acknowledgement. Amen, no? So, yan po, no? So, yan po yung read the bless me. Amen. So, yun po, no? I-affirm natin sa taong ito, no? No, yung blessing, no? O i-affirm, i-apply natin sa buhay natin yung blessing. Pangalawa, no? Extend my territory, no? So, ito naman po yung mission po natin. Ito po yung goal ng Diyos po sa atin. I-apply natin yung bagong buhay, bagong puso, bagong pananaw, bagong purpose, at direction po na mula sa Panginoon. No? To expand our territory. So ano po ang ibig sabihin ng prayer ni Jabez na expand my territory? It means, Lord, I want to have more influence.
Tama? Expand my territory. Amen? So kapag in-interpret po natin yan sa New Testament principles, yan po ay papasok sa Great Commission. Tama? No? So, Matthew 28:19, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Matthew 16:15, He said to them, Go into all the world and preach the gospel to every creature. Matthew 5, verse 14 to 16, You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Neither do men light a candle and put it under a basket, but on a candlestick, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Amen. So kung tayo po ay nabubuhay sa biyaya ng Diyos, at bilang liwanag ng sanlibutan, no? Kailangan po natin mas lumawak ang ating influence. Tama? No? Di po ba? Bakit? Dahil nasa atin po yung sagot na hinahanap ng maraming tao sa buhay. Amen? Sabihin sa inyo ko sabi, nasa iyo pala ang sagot. Amen? Yeah? We have the answers. We have the answers. Amen? Meron tayong sagot na kailangan ng mundo. Hindi lahat ay meron, no? Hindi lahat ng tao ay hawak niya ang sagot na kailangan ng mundo at ng tao. Pero ang good news, no, nasa atin ang sagot. Amen? No? So kung alam po natin kung sino po tayo sa harapan ng Panginoong Hesus, no, meron tayong sagot. We have the answers. Amen? No? Taglay po natin ang sagot na kailangan ng mundo. At ito po ang gospel ng Panginoong Hesus. Amen? Sabi po sa Bible, we are Christ's ambassadors. We are God's ministers of the new covenant of grace. And we are empowered to share the message to all people. Amen? So kaya naman po sa panalangin po ni Jabez po na ito, na expand my territory, hinihingi po ni Jabez na to give him more influence, no? To enable him to expand and reach out people. Tama po? Amen, no? So, ibig sabihin, nakita po natin, si Jabez po, hindi po siya nakontento, no, na manatili lang doon sa kanyang comfort zone. Amen? Gusto niya gumawa pa na higit pa at makaranas pa na higit pa para sa Diyos. Tama mo ha? Amen? At yun po ay isang mabuting hangarin. Tama? Kaya ano hinihingi ko po kayo, o in-encourage ko po kayo, na i-decide po natin at maging goal po natin ito sa buhay. Na sa taong na ito, no, na lumawak pa ang ating influence bilang ilaw at asin ng sanlibutan. Amen? No? Tayo pong lahat ay tinawag ng Diyos na maging anak niya at maglingkod po sa Kanya. Yun po yung katotohanan. Amen? Bakit? Upang maging kamanggagawa po ng Diyos sa Kanyang gawain dito sa mundo, dito sa lugar. At nais ng Diyos at kalooban ng Diyos at gustong-gusto ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Amen? Walang mapupunta ng impyerno. Yung pong goal ng Diyos eh. Walang mapupunta ng impyerno. Amen, no? So yun po yung goal ng Diyos. Magkaroon ng personal relation sa Kanya, di ba? Lumawak ang ating influence, no? Yung Christian, no? Ibig sabihin, ano ba yung influence niya? Saan yung pastor? Saan lalawak, no? So, ano ba yung mga ano ba yung mga territory na yan na ating na tayo magliliwanag? Una, workplace, trabaho, amen, pamilya, sa church. O saan tayo madalas pumunta? Tama? Amen? Yun ang mission field natin. Amen? No? Tayo po ay magliwanag upang mag-share ng mabuting balita ng paligtasan sa Panginoon. Pastor, hindi ako marunong maghapon. Kung ako ng kasama ko, hindi ako marunong magsalita. Mga kasama ko sa work, makina. Katulad ko, puro pagkain na. Okay lang kasi pag nagutom ako, subo na ako. Di ba? No? Tsaka, meron nga kasama, napaka-busy namin. Di ba? Tama? Si brother nga, di ba?
Kapapasok lang, napasubugan sa Mitsubishi. Kaya sabi niya, Pastor, gumigising ko, nakaganyan yung kamay ko. Tinutuloy ko lang. Bakit dito? Bakit magkabo ka? Kaya mag-isip ko, naninigas na agad. Di ba? Sobrang busy. Si Mario, taga sa Mitsubishi yan. No? Grabe po talaga. Ako nga, nabalian eh. Naghuhugas lang ako ng plato. Dito, pag-isip ko, nakaganyan naman. Tinutuloy ko rin. No? So, pag busy talaga, no? So, paano mangyayari yun? No? Mag-extend ako ng territory, mag-influence ako, mag-iwanag ako. No? We can influence by doing our job right. Doon sa workplace. Tama? Amen? No? Being the light of this world. Tama? No? At hindi po tayo makapagsalita, makapag-share by prayer. Amen? So hindi po tayo limitado in any ways. No? May paraan lang yan. Yes. Alam nyo kahapon po, nung Friday, no? Nung nag-celebrate po, biglang nag-message po yung aming manager. Namatay na po yung aming isang inaalagaan na matanda. So, parang naiyak ko, nalungkot ako, pero naging masaya ako. Kasi, doon sa kasya na yun, magsisisos na po ako. Talagang inulog ko po lahat ng matatanda. Eh, matanda na po. Sabihin mo, 6 months pa lang ako, 3 na namamatay. No? Eh, kung may taong nabubuhay doon na may something eh. Pastor, Oliver, nung dumating ka dito, 3 na namatay ah. Mukhang may something ka. Di ba? 3 na namatay. Parang may something ka ata. No? Nung wala naman namamatay. Di ba? No? No? Pero may ano ako doon, no? Kaya nga ako pinapunta niya ni Lord. Eh. Bakit? Kasi may mamamatay. Tama? Hinagol ako ni Lord. No? Kasi may mamamatay. Ipanalangin ko sila. Tama? Ayun ang condemnation ng Diablo eh. No? Ano mo, 3 na mamamatay. Baka mauubos na sila. Di ba? Di ba? Pero, itong ano sabi ni Lord, ano ko, nandiyan ka to pray for me. Yan yun lang ang magagawa mo sa kanila. Huwag lang mag-share sa kanila. At hindi mo rin kaya mag-share. Bakit? Kasi 1% lang yung ako mo. No? Kuchi, achi, soko. Arigato sa iyo. Pag naubos na yung 1%, wala na lalabas. Kaya alam mo, isang blessing po. Pag-pray po natin sila. Kasi naniniwala ako. Si Paul nga, wala lang share sa kanya. Executor pa siya ng church. Nagpakita mismo ang Diyos sa kanya. Ano ang ginawa na niyo? Si Philip po, bago namatay. Nag-pray po si Philip. Kasi si Paul po, ang isa sa promotor na patayin si Philip ng bato yung mamatay. Nung mamatay si Philip, Lord, forgive them. Patawarin siya. Hindi nyo alam kanyang kita. Nag-release po ng blessing po si Paul. Grabe po ang ginawa ni Paul sa mga Christian. Grabe po. Amen? Kaya yun po, hininig ng Diyos ang panalangin ni Philip. Pinatawad siya ng Diyos. Amen? Yes. Kasi nagpakita Diyos sa kanya. At napaka-humble Lord. So, bakit mo naman ako inuusap? Amen? Kaya gawin na lang pagka committed ni Paul sa Panginoon na dapat siyang mamatay kasi grabe ang winasak niya at sinira niya ang buhay ng mga Christian. Kaya sa oras mo ito, buksan po natin ang ating puso at isip. Tingin po natin sa Diyos to expand our territory, our borders, or our influence. Amen? Yeah? So let us take advantage of the opportunity to share the love and life of Jesus Christ with everybody we encounter. Amen? At kung wala naman, just pray. Amen? No? Iluhod po natin. Amen? Hallelujah. Dahil binigyan po tayo ng Diyos ng kapangyarihan, authority, at authority ito. Amen? No? So, wag po tayo
tayong mabuhay, no, sa ating mababang kalagayan noong nakaraan. Bumangon po tayo ngayong 2026. Piliin po natin sumulong. Sabihin sa inyo po din, sulong kapatid. Sulong ka po. Sulong kapatid. Sulong po, hindi pa urong. Apang urong. Sulong. Sulong kapatid. Bumangon po tayo. Amen. At mamuhay na masagana sa biyaya ng Diyos. At mamuhay na nagdidepende sa Panginoon upang may palagana po natin ang biyaya ito na nais ng Diyos na maranasan po ng tao sa mundong ginagawa po natin. Amen. Amen, no? At kung mayroong mang panahon, no, na kailangan natin abutin ang mundo, ito po sinasabi ng Panginoon. Ito na yung panahon. Amen? Ito na yung oras. No? Kung meron tayong susulong at magdidesisyon na susulong at tatayuan natin ang tao sa atin ng Panginoon, ito na ang panahon. Amen? Kasi kung titingnan po natin ang kalagayan ng mundo, itong mundong ginagalawa natin yan, yung mga nangyayari sa iba't ibang dako ng mundo, yung mga bansa po, no? So ito na ang panahon kung saan kailangan natin panindigan ang tawag ng Diyos po sa atin. Amen? Ano po sabi sa Philippians chapter 2 verse 15? Basahin po natin. So that no one can criticize you, live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. Sa ibang translation, that you may become blameless and harmless children of God without fault in the midst of crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world. Saan daw tayo mag-shine? Saan tayo pinasa-shine ng Panginoon? Ayun o, no? In a world full of crooked and perverse people. Kaya doon sa kayo siya pinapasukan natin sa tayo ng lugar, huwag tayong magulat, no? Kung sila po yung mga pasaway nating mga kasama. Amen? No? No? Hindi po ba? Okay, no? Kasi nasa diliman sila. Kaya ka nandun. Sabihin sa inyo kagabi. Kaya ka pala nandyan. Amen? So makikita po natin yung mga crooked and perverse generation na yan sa workplace, sa school, sa community, kung saan tayo madalas magpunta. No? Amen? No? So doon sa lugar na yun, let us declare God's grace, no, so that we can expand our influence, no? At ipahayag natin ang biyaya ng Diyos sa Panginoon Jesus. Kaya habang tinitingnan natin ang buhay ni Jabez, inahamon po tayo ng Diyos na malampasan po natin ang ating mga pinagdadaanan. Amen? I-overcome po natin ang mga bagay at kalagayan po natin na naglilimita po sa atin upang gawin ang tawag po ng Diyos po sa atin. Amen? Tama po ba? O S, no, sa konti lang po ito. Stay with me. O yan po, yung parang pinaka. Stay with me. No? So dito naman, no, pinapakita dito ni Jabez, no? So, he take value the presence of God. Amen? No? Pinapahalagahan po ni Jabez yung relasyon niya sa Diyos. Amen? Dahil alam niya, no, kapag ang presensya ng Diyos po ay sumasa kanya, doon yun po ang pinakasusi ng tunay na tagumpay ng buhay ng tao dito sa mundo. Amen? Tulad ni Joseph, Genesis chapter 32, verse 2. The Lord was with Joseph so that he became a prosperous man. He was in the house of his master, the Egyptian. Amen? No? So kung meron tayong number 1 goal sa buhay, ay lumago po tayo sa ating pagkakilala sa Panginoon. No? Kasi nandito po yung tunay na success sa buhay. Bakit prosperous si Joseph? Dahil po sa presensya ng Diyos. Amen? No? So ito po yung maging hangarin natin at ito rin po yung hangarin ni Paul. No? Goal ni Paul. Philippians chapter 3 verse 8 to 11. Yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ, Jesus my Lord. For His sake I have discarded everything else, counting it all as garbage, so that I could gain Christ and become one with Him. I no longer count on my own righteousness through obeying the law. Rather, I become righteous through faith in Christ. For God's way of making us right with Himself depends on faith.
I want to know Christ and experience the mighty power that raised Him from the dead. I want to suffer with Him, sharing in His death, so that one way or another I will experience the resurrection from the dead. Hallelujah! Amen, no? So ito maging goal po natin. Number 1 goal po natin yung 2026. Amen? Marami pa tayong matutuklasan sa kabutihan, kabaitan, at mga plano ng Diyos po sa atin. Mararanasan lang po natin yan in our relationship with Him. Amen? As we grow, no, our knowledge with Jesus Christ. Our intimacy with Jesus Christ. Amen? 2 Peter chapter 1, 2. Ano po ang benefits? May God gives you more and more grace and peace as you grow in your knowledge of God and Jesus our Lord. Sabihin, grace, magsasagana, ang peace, sasagana, lalo pa, the more na nauunawa natin, nakikilala natin ang Panginoong Yesus. Amen! No? So ito maging goal po natin. Amen. Basta po ito. P. Throw away all forms of evil. Throw. Oh. Throw. Itapon. No? Let us reject all forms of evil. At ito po yung magandang request ni Jabez. Amen. Ito magandang panalangin. No? Kasi alam po ni Jabez, no, na kapag dumating ang kasalanan, ang kasunod po, o kapag po tayo nabuhay sa kasalanan, kapag dumating sa buhay natin ang kasalanan, amen, ang sunod nun, trouble. Kalungkutan, kapighatian. Tama? No? Kaya naman, humingi siya sa Panginoon na, Lord, empower mo ako na ma-overcome ko ang kasalanan. Amen. Yun ang kami. Upang hindi ako mahulog sa kasalanan, mahulog sa tukso. No? At ito po yung maging attitude po natin. No? Na umuwian natin ang lahat na siyang mag-dispone po sa pangalan po ng Panginoon. Amen. At mabuhay po tayo sa katwiran ng Panginoon. Amen? No? Yung katwiran tayo nasa sa atin. Mabuhay tayo sa kalakasan ng Panginoon. Mabuhay tayo sa Espiritu ng Panginoon. Magtiwala tayo sa Panginoon. Sa araw-araw, sa buhay. Kasi meron pong laman. Ibang klase po mag-iisip ang flesh. Kahit tumambling ka, hindi niya pa rin maunawaan. Kasi fleshy ang kanyang kaisipan. Amen? Kahit anong explain mo. No? Bisang pilosopo pa ang dating. Amen? No? Pero, ito ang maging heart po natin. Amen? Reject all ungodly values, ungodly things. No? Sin disgrace. Amen? Tama? Sin disgrace, but Jesus gives grace. Amen! Hallelujah! No? So, cling to Jesus. Amen? Huwag tayo mag-yield sa flesh. Last na po ito. So, pangatlo po, no? Ito na po yung pinaka-response. Response of God, no? No? Anong response ni God? And God granted him what he requested. Kasi ito po yung panalangin ni Jabez. Gininig ng Diyos. Amen? Gininig ng Diyos, sinagot ni Diyos, ng Diyos ang panalangin po ni Jabez. No? So, ibinigay po ng Diyos ang lahat ng kanyang request. Hallelujah! No? Kasi ito ang gusto ng Diyos po sa atin. Ito yung naisin ng Diyos po sa atin, di ba? Kapag ikaw ay nanalangin ayon sa kanyang kalooban, ipagkakaloob ng Diyos. Amen? Kaya sabi niya, kaya kayo hindi tumatanggap kasi hindi kayo humihingi. At kapag humihingi kayo, hindi kalooban ng Panginoon. Humihingi kayo ayon sa kalooban ng Panginoon at tatanggap ka. Amen? Hallelujah! At ito po yung sa prayer po ni Jabez, na i-pray niya, no, nakuha niya yung puso ng Panginoon kaya yun ang ipinanalangin niya at dininig siya ng Panginoon. Amen? So, binigay ng Diyos po kay Jabez, no, ang lahat ng kanyang panalangin. Amen? Hallelujah! Kaya sa oras po ito, no, hinahamon ko po ang bawat isa, tayuan po natin, amen, ang ating tunay na identity. Amen? No? Sumulong po tayo, no? Na tayo po ay we are conquerors of circumstances. Amen? Year 2026 is my best life in Jesus Christ. Hallelujah! Amen? Sige tayo po natin ito.
Hitin po natin yung the right songs. Hallelujah. Tamang awitin po na hitin po natin. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus.
hindi po namin tinatanggap ang mga label na yan. At hinahawakan namin, Panginoon, na kami ay higit-pas na mapagtagumpay, Panginoon. Na kami ay magtatagumpay sa taong 2026, Panginoon. Ano nang hamon sa buhay, O Diyos? Yes, Lord. Kami ay magtatagumpay dahil ito po ang aming identity, O Diyos. Paglalabanan namin ang mga pagsubok, kagalingan ay mararanasan namin, Panginoon. Lord. Kalakasan ay mararanasan namin, Panginoon. Iba yung pananaw, Panginoon, na ipagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Isang bagong perspektibo na mga langit, O Diyos. Eternal, Panginoon, aming Ama. Lord, hallelujah. Ito ang pinakakailangan sa buhay. Lord, aming nararanasan sa taong 2026 dahil sasamahan mo kami, Panginoon, aming Ama. Sasagala ang aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Dahil sa iyong katapatan, Panginoon. Dahil sa iyong kalabihan, pag-ibig, Panginoon. Iba yung sigla ang aming mararanasan, Panginoon. Iba yung inspirasyon ang ilalagay mo sa aming mga puso, Panginoon. Dahil ikaw ay patuloy na gagawa at ikilos sa aming buhay. Pagbibigay ng desire, pagbibigay ng kakayanan upang gawin ang iyong kalooban, Panginoon. Lord, have your way, O God. Have your way, O Lord. Hallelujah. Maranasan ang iyong gabay. Maranasan ang iyong patnubay. Maranasan ang iyong tagumpay, Panginoon. Maranasan ang himala, O Diyos, sa aming mga buhay. Lord, extend our territory. Lord, nasa mundong aming ginagalawan. Lord, nagniningning kami dahil kami ay ilaw, O Diyos. Pagsusupply ka ng liwanag sa aming buhay, ang iyong kaluwalhatian, Panginoon. Tuturuan mo kaming manalangin. Ipanalangin, Lord, ang mga wala pang kaligtasan, ang mga nasa kadiliman, Panginoon, upang sila po ay lumapit sa liwanag sa Panginoon Jesus, Panginoon. Saan daw mo kami mapunta, Panginoon? Sa workplace, sa aming tahanan, sa school, Lord, sa anumang lugar na yan, Panginoon. Lord, you will extend our territory. We will shine, Lord. Lord, pagnininig kami dahil sa kaliglingan mo, Panginoon. Dahil sa presensya mo na sa amin, Panginoon. Lord, have your way. Use AGNC, Lord, upang maraming tao maligtas. Use this church, O Lord. Lord, na maraming magbalik loob sa Panginoon Jesus, Panginoon. Lord, ito na ang araw. Ito na ang panahon, Panginoon. Lord, na kami ay susulong, O Diyos. You are kagalapit ka na dumating, Panginoon. And Lord, ihanda mo na kami, Panginoon. Ihanda mo na ang iyong mga anak. Ihanda mo na, Lord, ang iyong church. Ang iyong katawan, Panginoon, sa iyong pagdating. Na kami, Lord, ay susulong at susulong. Nakikibahagi sa iyong gawain, Panginoon. At ikaw ay gagawa at gagawa ng iba na sa pamagitan ng aming mga buhay, sa pamagitan ng iyong iglesia. Salamat, Panginoon, Lord. Lord, more grace, abounding grace, more victories, upon victories, their people. And Lord, sa aming pagbigat sa lugar nito, I declare your blessing. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship